Ano nga ba ang dapat niyong malaman tungkol sa TikTok Shop Pay Later? Tara, alamin natin. So, ano nga ba ang TikTok Shop Pay Later? Scroll lang ako dito sa TikTok Shop dahil nga may gusto akong bilhin na isang product. Lately lang talaga akong naging active ulit dito sa pag-order sa TikTok Shop. As in, last week lang talaga ako naging active ulit sa pagbili sa kanila. Nang makita ko dito sa taas is may nakalagay na Pay Later. Nung nakaraan is wala talaga akong nakikitang ganito na Pay Later. Pero ngayon nakita ko siya kaya curious ako. So ano nga ba itong TikTok Pay Later? Ito ay isang credit-based payment method kung saan papayagan ng mga customer ni TikTok Shop na magamit at magkaroon ng credit limit na hanggang 50,000. At pwede mo itong bayaran hanggang 12 months. So sa madaling salita, para siyang S-Pay Later at Last Pay Later. Siyempre, ang TikTok Pay Later ay pwede mo lang gamitin sa TikTok Shop. So, magkano nga ba ang interest ng TikTok Pay Later? Ayon kasi sa pagre-research ko sa Google at mismo dito sa TikTok Shop, ay wala silang nilalabas na information kung magkano ang interest kapag ginamit mo yung TikTok Pay Later. Hindi katulad sa Shopee Pay Later at Last Pay Later ay pinapakita nila agad kung magkano yung magiging interest mo kapag umutang ka sa kanila. By the way, kakastart lang kasi ng TikTok Pay Later noong January 15, 2024. Kaya siguro wala pa silang ibang info na nilalabas dahil nga siguro kaka-open lang din nila. Pero feeling ko kapag na-activate ko na at umorder na ako, doon ko na makikita kung magkano yung interest nila. Malaki ba magbigay ng credit limit ang TikTok Pay Later? Base sa mga nakalap ko, ay malaki naman sila magbigay ng credit limit, lalo na kung first timer ka. Yung iba 5,000, yung iba 4,000. Ito katulad nito 10,000 naman. Maganda naman umorder dito sa TikTok Shop dahil nga marami ng pagpipilian at madalas din sila magbigay ng free shipping voucher at mga discounts. Paano nyo nga ba ito ma-activate? Ituturo ko na sa inyo kung paano siya ma-activate. Nasabi nila dito na no down payment daw at fast approval. Ma-activate mo nga daw siya gamit lang ang 2 steps. Una nga ay pag-verify ng phone number at pangalawa naman ay yung additional information. Kaya i-activate na natin siya. Una ay need natin ilagay ang ating phone number. Dapat yan yung gamit ninyo kasi may magsisend sila ng code. Ayan siya. I-confirm natin siya. Tapos ayan, nag-wait lang ako nung dumating yung code. Tapos nung dumating na siya ay in-enter ko na siya. Tapos ayan, need daw nila ng consent para mag-continue kaya pipindutin na natin yung next. Tapos yung next dito is paggawa ng PIN. Naka black and white lang talaga siya, hindi nyo siya makikita kasi hindi pwedeng ma-screen record yung mga PIN. Tapos ayan, nung nakagawa na ako, ay need ko pa nga daw ng mag-add ng information. So ayan, scroll down ko lang at clinic ko na yung continue. Pagka-click ko niyan is ganito yung lumabas, need na ng ID verification. So dito makikita nyo na 6 na ID lang ang tinatanggap nila. Ito ang PhilSci, PRC, driver's license, passport, UMID, tsaka TIN ID. So buti na lang may TIN ID ako kaya yun yung ginamit ko para dito. So ayan, clinic ko lang yung continue at need na natin mag-take ng photo gamit yung ID natin. So dito makikita nyo na pag-take ng photo dapat daw maliwanag, maayos yung pagkuha ng picture, walang nakikitang kamay at hindi blurred. So dito sa bandang ilalim is makikita nyo na auto-capturing siya. Kaya hindi nyo napaproblemahin yung pagpindot para sa pagkuha ng picture. Tapos dito may instruction pa sila na kailangan daw natin i-position yung ID natin sa frame. Tapos i-steady lang tayo at kusa na siyang mata-capture. Sa tingin nyo is pangit yung pagkuha nyo is pwede kayo ulit mag-retake hanggang sa ma-satisfy na kayo sa pagkuha ng photo nyo. Kasi nga diba dapat syempre maganda to kasi i-review nila itong ID natin. Tapos kapag okay na ay pwede na tayo mag-proceed sa next step. Next step naman ay paglalagay ng mga additional information sa atin. Tandaan nyo na dapat kung ano yung nakalagay sa ID nyo, yun din yung gagamitin yung paglagay sa mga information na hinihingi nila. So ayan, dapat same sila syempre. So nilagay ko lang yung first name ko, middle name, tsaka yung last name. Tapos yung next naman is date of birth, yung gender, tsaka yung marriage status. Tapos, yung next naman ay facial verification. So, sa pag-take nyo ng photo, dapat nasa frame kayo. Tapos, wala dapat sunglasses or reading glasses. Tapos, wala ring hat. At dapat, wala kayo sa madilim. Dapat sa maliwanag kayo. Tapos, ayan, pinindot ko lang yung start verification. So, dito, itong bilog, yun yung pinaka-frame. At may sasabihin sila sa'yo na need mong gawin dyan. Ayan, kagaya nito, yung tilt head to the left. Medyo nahirapan ako dito kasi hindi nila ma-detect yung face ko. Kaya nilapit ko talaga maigi yung face ko para ma-detect nila. Tapos sinabi rin nila dyan na mag-blink ako kaya sinunod ko sila. Tapos ayan, naging processing na siya. Nag-wait lang ako ng ilang seconds at nag-proceed na rin ako sa next step.
Ayan, which is additional information required. So, dito tinanong nila kung ano yung email mo, tapos kung ano yung educational level mo, tapos kung meron ka bang credit card or wala. Kung wala naman is lagay nyo lang 0. Tapos next naman is yung information nyo sa trabaho nyo. Kung may trabaho kayo is ilagay nyo rito. Pero kung wala naman ay okay lang din naman. Pero sa ating mga nanay, pwede nyong hanapin dyan is yung housewife or homemaker. Kasi yun yung pinili ko dyan. Tapos next naman is yung address ninyo. Select nyo lang dyan kung ano yung region nyo, province, tsaka yung city. Tapos sa address is enter nyo kung anong lot or block kayo. Tapos next naman is yung emergency contact. Yung sa inyo kung sino yung ilalagay nyo dito kasi panigurado kapag hindi kayo makontak, ito yung kukontakin nila. Pero maganda din ilagay nyo yung mga parents nyo o yung asawa nyo. Kasi ilagay nyo dito yung contact number tsaka yung full name niya. Tapos next naman is pipili kayo kung kailan nyo gusto magbayad ng due date. Every first of the month ba or 15th or 25th. Tingin nyo na kung anong swak sa inyo para hindi rin kayo mahirapan. Tapos nga yun sabi, reviewing credit daw. Magsisend daw sila ng notification kapag okay na. Diba sabi kanina, after 2 minutes or 3 minutes, ma-approve na daw agad kasi nga fast approval. So, inantay ko siya. Scroll muna ako. Dahil nga baka mag-text na. Pero ito nga, pagtingin ko is may nag-pop up na agad sa akin na text messages na available na daw ang pay later sa akin. So, dali-dali ko siyang tinignan. Ganito yung lumabas na you're ready to shop with TikTok Pay Later. Tara, gamitin natin itong TikTok Pay Later ko. Dahil na nag-grant ako ng 1,000 na credit limit dito sa TikTok Shop, ay dali-dali na akong nag-scroll at naghanap ng kailangan kong bilhin. Usually, kahit na lately lang nagkaroon nitong TikTok Shop, ay nakikipagsabayan na ito sa Shopee at sa Lazada. Kasi halos lahat is available na dito. Karamihan ng mga seller dito ay nagla-live. Kaya pwede mo talaga makita yung mismong item kapag di-live nila. Marami din silang mga discount, vouchers na pwede nating magamit. So, ito nga yung pinili ko. Itong CalQ, yung scissor, tsaka yung cash money tray. Yan, makikita nyo na ang total niya ay 274. So, i-check out ko na yan. Kaklik ko is ganito yung lalabas. Sa pinakataas yan is yung address. Tinakpan ko lang siya. Tapos, scroll lang kayo. Makikita nyo dito yung TikTok Shop discount. Pag click nyo yan is lalabas dito yung mga coupons, yung mga shipping coupons na pwede nating gamitin kapag o-order tayo dito sa TikTok Shop. So, yan, pipiliin nyo lang kung ano yung applicable sa in-order ninyo. Kasi yan, scroll lang ulit at makikita nyo na dito yung payment method. Yan, meron ditong GCash, credit or debit card, or cash on delivery, at meron ding pay later. So, makikita nyo dito na ang pay later ko ay pwede mo siyang bayaran up to 3 months. Kaya 3 months lang yan kasi maliit lang yung in-order ko. Pero kapag malaki yung in-order nyo is pwede yung umabot hanggang 12 months to pay. So, makikita nyo dito na kapag inabil ko yung 1 month to pay, giging 293.80 cents siya. Kung mapapansin nyo, kahit 1 month, 2 months, or 3 months to pay, pare-pareho lang yung monthly interest nila, which is good. Kasi sa dalawa, Orange and Blue app, mas tumatagal yung months, mas lumalaki yung interest. Pero minsan kasi kapag 1 month to pay is 0 interest sila. Pero dito sa TikTok Pay Later ay wala. Yan, kapag 2 months to pay yung pinili ko is 156.18 centavos siya. At kapag 3 months to pay ay 110.51 cents. So, 3 months to pay yung pinili ko dyan. Tapos, nung na-make sure ko na okay na yung mga order ko, tama naman siya, wala nang need baguhin, ay nag-place order na ako. Nag-wait lang ako ng mga ilang segundo rito at nakapag-place na agad ako ng order, meaning recorded na siya. So, dali-dali ko tinignan yung pay later ko. At ayun nga, nabawas na nga yung 274 na bill ko kanina. Ayan, mag-i-start ako magbayad sa June. Nag-activate ako nitong pay later. Yung pinili kong date ay every 15th of the month. Dahil yun nga yung mas applicable sa akin. Lastly, paano nga ba natin ito mababayaran? Dito makikita nyo na naubos ko na yung credit limit ko dito sa TikTok Shop, which is nga 1,000. So yan, makikita nyo na 300 plus per month ang aking need na bayaran. Dito makikita nyo na June 15 ang first na due date ko. Nag-a-amount siya ng 338. Pero nga dahil may sobra ako, ay ipipay now ko na muna siya. So, ganito yung makikita nyo. Yung amount due, tsaka yung total amount. Tapos dito makikita nyo rin na pwede na kayo magbayad ng amount. At ang minimum payment ay 20 pesos, which is good. Kasi kahit hindi pa exact yung pera mo, ay pwede ka nang magbayad kahit patingi-tingi. Hanggang sa mabuo mo na yung utang mo. So, ayan, sa akin is worth 100 pesos lang muna. Kaya tinype ko ay 100 pesos. Tapos ko na yung continue. So dito sa payment option ay may makikita kayong tatlong pagpipilian. Itong GCash, Internet Banking at 7-Eleven. Dahil nga GCash lang meron ako ay click ko na iyon. So dito kapag ginamit nyo as payment method ang GCash ay need nyong i-link ito sa inyong TikTok Shop.
So, ayan nga, mapupunta tayo sa GCash. Need nyo i-enter ang inyong GCash number. Tapos, may marireceive kayo na code. Ilalagay nyo lang din yun dyan. Tapos, next naman ay ang inyong PIN. So, i-check lang natin yung box tapos authorize. May marireceive kayo ulit na code kaya need nyong i-type ulit yon. Tapos, after nyong maglagay ng code ay successfully na siya at nakalink na ang inyong GCash sa inyong TikTok shop. Ayan, madadirect kayo ulit sa TikTok Pay Later. Ayan, i-click nyo na lang yung GCash nyo na meron ng GCash number ninyo. So, ayan, kukontinue ko lang at kusa na siyang mababawasan sa inyong GCash. Tapos, ayan, makikita nyo na repayment complete na daw ako. Dito makikita nyo na 300 plus kanina yan, diba? Pero nga binawasan ko ng 100, kaya naging 160 na lang. So yan, kapag clinic nyo yan, is makikita nyo rin kung ano yung mga pinagbibili nyo sa buwan na iyon mismo. So ngayon, diba, nakalink yung GCash ninyo sa inyong TikTok shop. Kapag umorder kayo sa TikTok shop, ginamit yung payment ay GCash, ay automatic na ito matatanggal. So, kapag ayaw nyo ng ganon is, i-click nyo itong settings sa pinakataas, i-click nyo yung inyong number at i-remove nyo lang siya. Kapag na-remove nyo na siya is, hindi nyo na siya makikita sa inyong payment method. So, ayun nga, sana may natutunan kayo sa panonood, kaya thank you for watching. Yun lang.